Si Dave ay nagising sa ingay ng kanyang mga baby. Pinakiusapan siya ng misis na si Jamie na tignan ng mga bata at bumangon ang mister para palitan ang mga lampi nila. Ito ang nakakapagod niyang routine tuwing gabi. Si Dave ay isang masipag at matagumpay na abogado. Nilapitan siya ng kanyang secretary na si Sabrina para ibigay ang ilang files at tila malagkit ang tingin ng mister sa sexing sekretarya na ito. Tinawagan si Dave ng kaibigan niyang si Mitch at sinabing na-miss na niya ito. Giit ni Dave ay naging busy siya sa pamilya at trabaho. Pinaalalahanan naman siya ng kaibigan tungkol sa lakad nila mamayang gabi. Maya-maya ay dumating ang ama ni Mitch at makikitang hindi sila close. Si Mitch ay tila walang plano sa buhay at palagi lang itong nambababae. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ikakasal siyang muli at niyaya niya itong mag-attend. Tumanggi si Mitch at umalis ang kanyang ama na malungkot. Nang gabing iyon, tinuruan si Dave ng anak niyang si Cara tungkol sa isang uri ng butterfly. Ipinaalala ni Jamie sa kanyang mister ang tungkol sa kanilang date na matagal na nilang hindi nagagawa. Giit ni Dave ay hindi siya pwede ngayong gabi dahil nangako siya kay Mitch na lalabas sila. Pumayag naman si Jamie na ilipat ito sa Lunes. Sinabi ni Mitch sa kaibigan na nakakuha siya ng bagong role sa pelikula at ito ay isang malaking break para sa kanya. Sa sports bar, nabanggit ni Dave ang sexy niyang secretary na si Sabrina. Tinanong ni Mitch kung gusto ba niyang umiskor dun, at sagot ni Dave ay hanggang pangarap na lang iyon. Kinuwento ni Mitch ang mga wild niyang karanasan sa mga babae at nainggit si Dave sa kanya. Giit ni Mitch na mas nakakainggit ang buhay ng kanyang kaibigan. Isa siyang matagumpay na abogado, may sexy na asawa, magandang bahay at mga anak. Tinanong ni Mitch kung ano pa ang gusto niya, at sagot ni Dave ay gusto niya ang kanyang buhay, umiiskor ng iba't ibang babae at hindi niya kailangang pumasok sa trabaho araw-araw. Maya-maya ay umihi ang dalawa sa harap ng fountain. Patuloy silang nag-usap hanggang sa sabay nilang nabanggit na sana ay nagkapalit sila ng buhay. Lahat ng ilaw sa syudad ay biglang namatay na ipinagtaka ng dalawa. Kinabukasan, nagising si Dave, inis na inis sa mga sanggol na umiiyak. Nataranta siya nang makita niyang pinapasuso ni Jamie ang kanilang sanggol at sinabing ito ay nakakadiri. Nagtaka si Jamie at iyon pala ay si Mitch na nasa loob ng katawan ni Dave. Samantala, nagulat si Dave nang magising siya sa apartment ng kanyang best friend. May kumatok at nang buksan ni Dave ang pinto. Nagulat siya nang makita ang kanyang sarili. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari at naalala ni Mitch na hiniling nila na magkapalit sila ng buhay habang umiihi sa fountain. Nagmadali silang pumunta sa parke ngunit wala na doon ang puwente. Pinuntahan nila ang district manager upang itanong kung saan inilipat ang fountain, ngunit giit ng babae ay hindi pa iyon na record kaya pinayuhan silang bumalik na lang. Galit na umalis ang dalawa. Nag-aalala si Dave dahil magkakaroon siya ng napaka-importanting meeting sa loob ng 45 minuto. Pagtiyak ni Mitch na siya na ang bahala. Artista raw siya at kayang-kaya niyang umarte bilang abogado. Nagdududa si Dave pero wala siyang choice kaya pinayuhan na lang niya ito na huwag magsasalita sa meeting. Sinabihan din siya ni Mitch na pumunta sa shooting ng kanyang pelikula at pinakiusapan na huwag pumalpak dahil ito ang magiging big break niya. Dumating si Mitch sa firm na nakasuot ng impormal na damit at sumaglit siya sa pantry para kumuha ng pagkain. Pumasok si Sabrina at sinabi niya kung gaano ito kahot. Nagtaka ang babae at napagtanto ni Mitch na mali iyon. Pumasok siya sa meeting room at lahat ay tumingin sa kanya. Tinanong ng kliyente ang tungkol sa financial report at sagot ni Mitch ay maayos ang lahat. Kalaunan ay naging magulo ang meeting na humantong sa pag-aaway ng mga kliyente at nagbantang magkaso sa korte. Nagalit ang boss at sinabing napakahalaga ng deal na iyon. Nagawa ni Mitch na pakalmihin siya at sinabi ng boss na bibigyan niya ito ng pagkakataon, ngunit huli na ito. Samantala, dumating si Dave sa set at nalaman niya na ang pelikulang gagawin niya ay bold at ang kanyang partner ay isang matandang babae. Nasusuka siya dahil pinipilit siyang gumawa ng bed scene kasama ito. Pinagbantaan siya ng direktor na papatayin kaya wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Nang gabing iyon, nagkita ang dalawang magkaibigan at napakasama ng loob ni Dave. Tinanong niya si Mitch kung ano ang nangyari sa deal at sinabi niya na galit ang boss dahil pupunta sila sa korte. Nagalit si Dave at inireklamo niya ang tungkol sa malaswang pelikula na ginawa niya. Giit niya ay pagod na siya kaya uuwi siya para sabihin ang totoo. Sinabihan nila si Jamie na nagpalit sila ng katawan, ngunit hindi naniniwala ang misis, kaya hinamon nila ito na magtanong kay Dave ng kahit anuman. Tinanong ni Jamie kung kailan ang kanilang anibersaryo ngunit hindi din alam ng totoong Dave ang sagot dito. Para mapaniwala siya, sinabi ni Dave ang malaswang lihim ng misis at sinampal ni Jamie ang mister dahil akala niya ay sinabihan ito si Mitch. Excited si Mitch dahil makakatabi niya sa kama si Jamie. Ngunit nang nakita niya itong nakaupo sa banyo at umutot ng malakas ay nandiri siya. Nang humiga na sa kama ang misis ay sinasabihan niya ito na huwag lumapit sa kanya dahil hindi ito naaakit sa kanya. Nagtaka si Jamie at nalungkot. Ilang sandali pa, umiyak ang mga sanggol at sinabi ni Jamie na toka niya ngayon. Reklamo ni Mitch ay pagod siya at sinabing siya dapat ang bumangon dahil siya ang ina. Nagalit si Jamie at sinipa siya. Pinuntahan ni Mitch ang mga bata na ayaw tumigil sa pagsigaw at hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya tinawagan niya si Dave. Sabi ni Dave na dalhin sila sa kusina at ihanda ang gatas sa refrigerator. Binuhat ni Mitch ang kambal sa kusina at inilagay sa lababo.
Muntik maputol ng blender ang kamay ng isa habang ang isa ay naglalaro ng kutsilyo at inihagis ito sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Dave sa district office para itanong kung saan inilipat ang fountain. Sinabi ng lalaki na kailangan niyang mag-file ng request na maaprubahan sa loob ng ilang araw. Nagalit si Dave at pinaalam ito kay Mitch. Sa bahay ay nakita niya si Jamie na umiiyak habang naglalagay ng lampin sa sanggol. Tinanong niya kung ano ang problema at sabi ng misis ay nakalimutan daw ni Dave na sunduin ang kambal mula sa daycare at sinabihan din siya na hindi siya naaakit sa kanya. Giit ni Dave na ito ay pansamantalang balakid lamang ngunit sagot ni Jamie ay ilang taon na nila itong problema. Nabigla si Dave at dagdag ng misis ay wala ng oras sa kanya ang kanyang mister. Kinumpronta ni Dave si Mitch tungkol dito at sinabi ni Mitch na hindi na niya kaya. Giit ni Dave na mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya kaya nakiusap siya sa kaibigan na subukan maging matino para sa kanya. Sagot ni Mitch ay gusto niya pero hindi niya alam ang mga dapat gawin kaya nag-decide si Dave na turuan siya. Tinuro ni Dave ang mga tamang damit na isusuot sa trabaho at ipinakita sa kanya ang buong schedule niya. Tinuruan din niya si Mitch paano mag-grocery at ipinakita kung paano maging isang mabuting magulang. Sa elevator ay hinampas siya ni Dave at sinabing hindi na siya maaaring tumingin o makipag-usap sa ibang mga babae. Sa opisina, pumasok si Sabrina at sinabing nagkasundo ang mga kliyente na mag-usap muli sa loob ng 2 araw. Tila gumuho ang mundo ni Dave. Iminungkahi naman ni Mitch na lumabas silang dalawa dahil single naman si Dave. Nahiya si Sabrina at umalis. Nagalit si Dave at sinabing hindi niya gagawin iyon, ngunit kinumbinsi siya ni Mitch hanggang sa sumang-ayon siya basta't gagawin ni Mitch ang lahat ng itinuro niya. Tumawag ang tatay ni Mitch at niyaya siyang magtanghalian dahil gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang anak. Sa restaurant, sinabi ng tatay ni Mitch ang tungkol sa kanyang paparating na kasal. Kinuwento din niya ang magagandang katangian ng kanyang anak at ito ay nagpangiti kay Mitch. Ngunit nang banggitin ng ama ang mga pangit din niyang ugali, tulad ng pagiging quitter, ay nainsulto siya at sinabing hindi niya kilala ang kanyang anak, pagkatapos ay umalis ito. Sa loob ng sasakyan ay galit na nagmumura si Mitch at desidido siya ngayong patunayan na hindi siya quitter. Kinabukasan ay kaagad siyang gumising para palitan ang diaper ng mga babies. Nagdadamit na din siya ng maayos sa trabaho at pinag-aralan niyang mabuti ang paparating na meeting. Nag-grocery siya at sa gabi ay pinadidi niya ng maayos ang mga sanggol. Dumalo din siya sa recital ni Kara at nag-cheer siya ng malakas dito. Sa kotse ay nag-usap sila at nagtawanan. Nang sinabihan siya ni Kara ng I love you ay natouch si Mitch at napangiti. Sa kama ay nilandi ni Mitch si Jamie, ngunit nang sasabak na sila sa aksyon ay biglang hindi gumana ang sandata ni Mitch. Giit niya ay maaaring stress siya dahil sa trabaho, sa pamilya, at sa mga rules at schedule na dapat niyang sundin. Kinomfort siya ni Jamie at natuwa naman si Mitch. Samantala, nakaramdam si Dave ng kaginhawaan sa katawan ni Mitch dahil sa unang pagkakataon ay hindi niya kailangan gumising ng maaga at mas marami na siyang oras para sa sarili. Nanood siya ng mga pelikula, naglaro ng race cart, pumunta sa aquarium, at naghahapunan mag-isa. Isang araw, nagpanik si Dave dahil first time niyang makipag-date ulit sa loob ng 18 years. Sa pagkakataong ito ay si Mitch naman ang nagturo sa kanya, tulad ng damit na isusuot at kung paano maglagay ng gel. Sa restaurant ay kinabahan si Dave nang dumating si Sabrina. Giit ng babae na hindi ito date at pumayag lang siya dahil ito ang sabi ng kanyang boss. Gayunpaman, naging masaya ang pag-uusap nila at tila nagugustuhan na siya ni Sabrina. Pagkatapos maghapunan ay iminungkahi ni Sabrina na gumawa sila ng bagay na pagsisisihan nila at pumayag naman si Dave. Maya-maya ay umuungol na si Sabrina at ganoon din si Dave. Nagpapatato lang pala ang dalawa. Nang inihatid na siya sa bahay, tinanong ni Sabrina kung tatawag ba siya. Akala ni Dave na hindi yun date, at sabi ni Sabrina ay nagbago ang isip niya. Isang umaga, ipinaalala ni Jamie sa mister ang kanilang date mamayang gabi at hiniling na huwag niya itong kalimutan. Samantala, nakatanggap si Dave ng tawag mula sa district manager at sinabing nahanap na nila ang fountain. Pumunta siya sa opisina upang sabihin kay Mitch, ngunit nakita siya ni Sabrina. Binibigyan siya ng secretary ng ticket para sa isang baseball game at nalungkot si Dave dahil babalik na siya sa kanyang katawan. Pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa fountain ngunit tila nag-aalangan silang magpalit ngayon. Sabi ni Mitch ay nag-aral siyang mabuti para sa meeting at gusto niyang patunayan sa kanyang sarili na hindi siya quitter. Sumang-ayon si Dave at nagpasya sila na huwag muna magpalit. Nang gabing iyon, matagal na hinintay ni Jamie ang kanyang mister na nakalimutan ang kanilang date dahil abala ito sa pag-aaral para sa meeting bukas. Umiyak siya habang kinikwento sa babysitter ang pag-Indian sa kanya ng mister. Kinabukasan ay nagsimula na ang meeting. Kinumbinsi ni Dave ang kliyente na humingi ng mas mataas na offer mula sa kabilang partido at hindi sang-ayon dito ang kanyang boss. Nang sila ay papaalis, tinawag sila ng mediator at sinabing pumayag na ang kabilang partido sa presyo. Nagulat ang lahat at nag-congratulate sila kay Mitch. Samantala, nanonood si Dave ng baseball game kasama ni Sabrina nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dumiretso sila sa kanyang apartment at tila nininerbiyos si Dave. Sinabihan siya ni Sabrina na kumalma dahil makakatikim naman siya mamaya. Kinuwento ni Mitch kay Jamie ang matagumpay niyang meeting, ngunit tila hindi masaya ang misis. Dumating sila sa celebration party kung saan mapopromote si Dave bilang bagong partner.
Habang nakikinig sa presentasyon ng mga achievements ni Dave, nakonsensya si Mitch dahil alam niyang pinaghirapan niyon lahat ng kaibigan, ang kanyang trabaho, ang kanyang asawa, at ang kanyang pamilya. Sinabi niya sa sarili na hindi niya ito deserve. Sa apartment ay nagsimulang mag-init ang dalawa. Nang sisimulan na nila ang bakbakan ay napansin ni Dave ang tattoo ni Sabrina na nagpapaalala sa kanya ng butterfly na itinuro sa kanya ng kanyang anak. Pinigilan niya ang secretary at sinabing kailangan na niyang umalis. Dali-daling pumunta si Dave sa party at doon ay bigla niyang hinalikan si Jamie. Nagulat ang lahat at napagtanto ni Jamie na siya nga talaga ang mister niya. Giit ni Mitch ay sinubukan nilang sabihan siya. Sumugod sila sa lugar kung saan inilipat ang fountain, pero laking gulat nila dahil nasa loob ito ng isang mall. Nahihirapang umihi si Mitch dahil nakatingin ang lahat sa kanila. Nang sabihin ni Dave na proud siya sa kanya ay gumaan ang pakiramdam ng kaibigan at sa wakas ay nakaihi na siya. Nakita sila ng security guard at sabay nilang hiniling na ibalik sila sa dati nilang buhay. Namatay ang mga ilaw at pagbukas ay wala na ang dalawa. Nagising si Dave at ngayon ay bumalik na siya sa kanyang katawan. Hinalikan niya ang asawa at sinabing magre-resign na siya at aayusin niya ang kanilang relasyon. Giit ni Jamie na hindi niya kailangang mag-resign. Gusto lang niyang umuwi ito sa hapunan at mag-date sila paminsan-minsan. Kalaunan ay nakipag-bonding naman siya sa kanyang mga anak. Samantala, masaya rin si Mitch na nakabalik na siya sa dati at makikita ang nakakatuwang tattoo ni Dave para sa kanya. Maya-maya ay dumating si Sabrina at humingi ito ng tawad dahil naging agresibo siya kagabi. Giit ni Mitch na siya ang dapat humingi ng tawad dahil nabahagang buntot niya kagabi. Sa kasal ng kanyang ama ay dumating si Mitch at tuwang-tuwa ang matanda na makita ang kanyang anak. Makalipas ang isang buwan, sa anniversary party ni na Dave at Jamie, nagbigay si Mitch ng nakakaantig na mensahe sa kanyang kaibigan. Naging seryoso na din ang relasyon nilang dalawa ni Sabrina. Sa huli ay napagtanto ng dalawang matalik na magkaibigan kung gaano sila kaswerte sa kani-kanilang buhay ngayon. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.